Hi guys! Welcome back sa ating channel. Pag-uusapan natin ngayon ang mga dating sikat na child star sa mundo ng showbiz. Sila ang mga child star na tumatak sa atin dahil sa natatangi nilang kakyutan, husay sa pag-arte at pagpapatawa. Aalamin din natin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila, kung bakit iniwan ba talaga nila ang showbiz o maaga lang talaga silang nalaos, at kung ano na ang kasalukuyang buhay nila ngayon. Kaya naman, narito ang mga sikat na child star noon. Nasaan na sila ngayon? Bago natin simulan, kung gusto mong maging updated sa mga viral at trending video na kapupulutan mo ng kaalaman, ay pakipindot mo na ang subscribe button at i-click ang maliit na kampana para maging updated ka sa mga latest content natin. Simulan na natin guys. Serena Dalrymple. Si Serena ay isa ng 29 years old na Filipino-American actress. Isa si Serena sa mga sikat na child star noong 90s. Sino ba naman ang hindi makakaalala sa kanya sa popular na commercial nito na Jollibee? Gagano ito? Sumasayaw. Hindi. Ano? Sapang chicken joy. Noong 1997, kasama ang sikat na aktor na si Aga Mulak. Dito ay nabigyan ng magandang break si Serena sa showbiz at nagsunod-sunod na nga ang mga proyekto nito sa telebisyon gaya ng Marinela, Sa Dulo ng Walang Hanggan at Sana'y Wala Nang Wakas. Pero sa pelikula mas sumikat si Serena dahil sa natural na galing nito sa pag-arte at pagpapatawa. Ang unang pelikulang pinagbidahan ni Serena ay ang Habadabadu, Puti-Puti Pu noong 1998 kung saan nakasama niya ang namayapang aktor na si Babalu. Tong Tatlong Tatay Kong Pakitong-Kitong, Tic-Tac Toys, May Kolo Ko Toys at May Daddy-O, Baby-O kung saan nakasama naman niya ang namayapang comedy king na si Dolphy. Bata-Bata, Paano Ka Ginawa kung saan nakasama niya ang star for all season na si Vilma Santos kung saan nanalo ito ng FAMAS Best Child Actress. Ang isa pa sa mga hindi malilimutang pelikula ni Serena ay nang gumanap ito bilang Kate sa top grossing iconic comedy movie na Ang Tanging Ina Mo noong 2003. Taong 2004 naman, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nag-anunsyo ito ng kanyang showbiz retirement. Bumalik lamang ito sa showbiz ng panandalian nang pakiusapan nitong gumanap muli bilang Kate sa pelikulang Ang Tanging Ina Niyong Lahat noong 2008 at Ang Tanging Ina Mo, Last Na To noong 2010. Nakapagtapos naman ng kolehiyo si Serena sa De La Salle College of St. Benilde sa kursong Business Administration. At taong 2014 ay natapos naman ito ang kanyang master's degree sa Business Administration sa Holt International Business School sa London. Sa kasalukuyan ay wala na intensyong bumalik sa showbiz si Serena at masaya na itong namumuhay sa Amerika kasama ang kanyang mga kapatid at ang banyagang kasintahan nito. Bandol. Si Bandol Quezon ay galing sa showbiz family. Anak ito ng namayapang aktor na si Comedy King, Dolphy, at ang magaling na aktres na si Alma Moreno. Dahil nasa dugo na niya ang pagiging artista, ay bata pa lamang ito ay namulat na siya sa showbiz. Kaya naman, isa siya sa mga hinahangaang child star noon. Ang ilan sa mga sikat na palabas nito sa telebisyon ay Ang Ang TV noong 1992 at Home Along the Riles noong 1992 din. Pero sa pelikula naman mas nakita ang galing nito sa pag-arte at pagpapatawa. Ang ilan sa mga sikat na pelikula ni Bandol kasama ang kanyang ama ay ang Home Along the Riles the Movie noong 1993, Espadang Patpat noong 1992 kung saan nanalo siya ng Best Child Performer at Ang Tatay Nick noong 1998. Nakasama din niya sa pelikula ang namayapang action king na si FPJ sa Walang Matigas na Tinapay sa Mainit na Kape noong 1994. At alam niyo ba kapatid, naninong niya si FPJ. Sa kanyang kabataan naman ay laging nasasangkot sa car accident ang aktor. Isa na dito ang kanyang car accident noong November ng 2001 kung saan kasama niya ang kanyang kasintahan na si Desiree Ishi Rakisa na sa kasamaang palad ay kinasawi nito. Lumipas ang panahon ay malimit na nating makita si Bandol sa telebisyon at pelikula. At taong 2007 nga ay nagdesisyon itong magpakasal sa kasintahan nitong si Jenny Salimaw na dating miyembro ng dance group na G-Girls sa noontime show na Magandang Tanghali Bayan. Sa kasalukuyan ay masaya nang namumuhay ang aktor kasama ang pamilya nito sa Parañaque kung saan nagsisilbi bilang chairwoman ang asawa nito na si Jenny. Samantalang city councilor naman ng 1st District ng Parañaque si Bandol. Tom Tos.
Si Tom Tos ay pinanganak noong 1986 sa May Angeles City, Pampanga. Kapatid ito ng aktres na si Antoinette Tos. Si Tom ay isang Filipino-American na aktor na talagang nakilala noong 90s. Nagsimulang sumikat si Tom nang mapasama ito sa sikat na kiddie gag show na ang TV. Simula dito ay nagkaroon na si Tom ng magandang break sa showbiz at mga pelikula gaya ng popular na pelikula nitong Sedi noong 1996 na base sa sikat na anime adaptation na Sedi ang Munting Prinsipe na talagang inaabangan ng mga batang 90s noon. Ilan pa sa mga kilalang pelikula ni Tom ay Ang Anak ng Bulkan noong 1997 at Ang Batang Z noong 1996. 13 taong gulang naman si Tom nang iwanan nito ang showbiz at magtungo sa Amerika. At kalaunan ay tinutukan nito ang hilig niya sa musika at ngayon nga ay isa na itong sikat na DJ na nagtatanghal sa iba't ibang panig ng Asya at Amerika. Ayon nga kay Tom ay 7 taong gulang pa lamang ito ay mahilig na ito sa musika at sumali na nga ito sa isang banda kung saan siya ay isang drummer. R.R. Herrera. Si R.R. ay isa din sa mga sikat na batang aktor noong dekada 90. Maganda din na naging simula ng karera ni R.R. sa mundo ng showbiz. Nakilala si R.R. sa palabas na Kasi Bata kasama ang ibang child star na si Aiza Seguera at L.A. Lopez. Napasama din si R.R. sa pelikulang Agila noong 1887 at kalaunan ay nakilala ang kanyang husay sa pag-arte sa pelikulang Agila ng Maynila noong 1988 kung saan nakuha niya ang parangal na Best Child Performer sa Manila Film Festival. Nakuha din niya ang Best Child Actor ng FAMAS Awards sa pelikulang Rosenda noong 1989. Nakasama din ni R.R. ang namayapang The King of Philippine Movies na si FPJ sa mga pumatok na pelikula nito gaya ng Hindi Ka Nasisikatan ng Araw noong 1990 at Batas ng 45 noong 1991. Kalaunan, gaya ng karamihan ay hindi na masyadong nakita sa telebisyon at pelikula si R.R. at napabalitang pag-aaral ang kanyang binigyan ng atensyon. Nakatapos naman ng kolehiyo si R.R. sa Ateneo de Manila University sa kursong Communication Technology at sa kasalukuyan ay isa ng Regional Director sa train station si R.R. kung saan President and CEO naman ang asawa nitong si Karel Mangaliag at masaya na din silang namumuhay kasama ng kanilang 2 anak. L.A. Lopez. Si L.A. ang isa din sa mga kilalang child star noon. Nadiskubre si L.A. ng namayapang comedy king na si Dolphy nang sumali ito sa talent show ng Itbulaga na That's My Boy. Kasunod nito ay napasama na ito sa sikat na TV show ni Dolphy na Jan and Marcia noong 1991. Dito na nagsimulang umusbong ang karera ni L.A. sa showbiz at nagkaroon na nga ito ng maraming proyekto gaya ng Kasi Bata, Juan Tamad at Mr. Sholi at Okay. Bukod sa pagiging aktor ay isa ding magaling na singer si L.A. kung saan nakakuha ito ng parangal gaya ng Best Performer for a Child Recording Artist sa Awit Awards para sa kantang Popo Popo noong 1994 at ABC noong 1995. Sa kasalukuyan ay isa ng born-again Christian at head pastor ngayon si L.A. ng Abundant Harvest Fellowship Philippines. Maybelline de la Cruz. Naaalala nyo pa ba si Maybelline de la Cruz? Nagsimula ang kanyang karera sa ABS-CBN bilang child star sa programang Ang TV. Pero mas nakilala naman siya sa comedy sitcom na Home Along the Riles noong 1992 na pinagbibidahan naman ng namayapang King of Comedy na si Dolphy. Siya roon ay anak ni Aling Ason na ginampanan naman ng aktres na si Nova Villa. Matapos mamayagpag ng 11 taon ang programang Home Along the Riles na natapos noong 2003 ay pansamantalang hindi na nakita sa showbiz si Maybelline. Sa kanyang muling pagbabalik naman sa showbiz ay gumawa na ito ng mga proyekto sa GMA7 gaya ng Impostora noong 2007, Gaano Kadalas Ang Minsan noong 2008 at Dapat Ka Bang Mahalin noong 2009. Bukod sa showbiz ay pinasok din niya ang teatro nang gumanap ito bilang Maria Clara sa sikat na obra ni Jose Rizal na No Limitang Here. Taong 2013 naman nang pasukin ni Maybelline ang politika at nanalo nga ito bilang number 1 city councilor ng Dagupan at nang matapos ang termino nito noong 2019 ay pinalitan naman siya ng kanyang asawa na si Michael sa pagkakonsehal. Dahil likas kay Maybelline ng pagiging public servant ay nanililbihan pa rin ito bilang Red Cross volunteer sa Pangasinan. Sa ngayon ay masayang namumuhay si Maybelline kasama ang pamilya niya.
Ang mga dating sikat na child star na nabanggit natin ay kasalukuyang masaya na sa kanilang mga piniling propesyon sa buhay. Hindi man nila ginawang priority ang showbiz, ay nagtagumpay naman sila sa kanilang mga piniling tahakin na landas. Sabi nga ng isang sikat na pilosopo na si Albert Camus, "Life is the sum of all your choices." Bago natin tapusin, shoutout nga pala sa mga avid supporter natin. Maraming salamat sa suporta. Kung gusto mo maging updated sa mga viral and trending video na kapupulutan mo ng aral, ay click mo na ang subscribe button at pagpindot ang maliit na kampana. Maraming salamat. Hanggang sa muli.